Sa pagpapatuloy ng kwento ay sina Fatty Wang at Bai Wu ay nasa isang ospital. Sinabi ni Fatty Wang, kahit hindi mo ako pinapansin, Bai Wu, ang mahalaga ay dapat kang managot para sa akin. Sa puntong yun, naglambing si Fatty Wang, hindi ba ako bibigyan ni Bai Wu ng regalo sa unang pagkikita natin? Matapos marinig yon, sumagot si Bai Wu ng may halong pandidiri, mamamatay ka ba kung hindi mo pag-usapan ang pera? Masayang sinabi ni Fatty Wang, mula ngayon, ang mundo ng Antiques Circle ay magiging atin. Ano pa ba ang dapat nating alalahanin? Hindi ba sapat na yon? Biglang tumunog ang buto ni Fatty Wang sa bandang balikat, dahilan upang mamilipit siya sa sakit. Habang namimilipit, tinanong siya ni Bai Wu, talaga bang hindi mo alam kung sino ang hamuli sa'yo? Habang tinitiis ang sakit, sumagot si Fatty Wang, kung alam ko lang, pupuntahan ko sila agad para ayusin ito. Wala naman akong nakaalitan nitong mga nakaraang araw. Pero bakit kaya? Naalala bigla ni Fatty Wang na hindi pa niya nasasabi kay Bai Wu na iniimbestigahan niya ang taong nagbebenta ng peking 7 bituing kutsilyo kamakailan. Naisip niya, posible kayang may kinalaman ito sa pagkidnap sa akin? Naisip din ni Bai Wu na baka nga iyon ang dahilan. Kamakailan lamang, ang 9 Dragon Jar ay may QR code din. Nakakasiguro na si Bai Wu na ang grupong ito ang may kagagawa ng lahat. Sumagot ang sistema ni Bai Wu, 100% posibilidad na sila nga. Naisip ni Bai Wu, ang antas ng panloloko at paghihiganti ng grupong ito ay masyadong mataas at malalim ang kanilang background. Habang iniisip ito, napagtanto ni Bai Wu ang kanyang mga nagawa noong nakaraan. Dalawang malalaking problema ang idinulot niya sa grupong yon, at ngayon siya na ang tiyak na target nila. Matagal na pala siyang minamanmanan. Muling sumagot ang sistema, 100% posibilidad na ikaw na ang target ng grupong ito. Napatanong si Bai Wu, kinidnap si Fatty Wang dahil sa akin. Agad na sumagot ang sistema, may 60% posibilidad. Hindi makapaniwala si Bai Wu, kinidnap si Fatty Wang dahil sa kanya at dahil din siya ay nag-iimbestiga sa kanila. Napakamot na lang si Bai Wu. Dahil sa lakas niya ngayon, mahihirapan siyang harapin ang grupong yon. Kaya wala siyang magagawa sa kanila sa ngayon. Dahil sa itsura ni Bai Wu, tila nakukonsensya si Fatty Wang dahil inaakala niyang dinamay niya si Bai Wu sa kanyang problema. Habang tinitingnan ni Bai Wu si Fatty Wang, naisip niya na mukhang walang alam si Fatty Wang na siya ang nangdamay sa kanya sa gulong ito. Dahil kinikilala siya ni Fatty Wang bilang pinakamatandang kapatid, kailangan niyang protektahan ito. Sinabi ni Bai Wu kay Fatty Wang, wala iyon. Ako na ang bahala dito, pero mag-ingat ka mula ngayon. Huwag kang padalos-dalos. Masayang sumagot si Fatty Wang, parang tunay na nakatatandang kapatid ka, Bai Wu, haha. Bigla na lang nagring ang cellphone ni Bai Wu na nasa lamesa. Agad niya itong kinuha at sinagot dahil si matandang Che ang tumatawag. Sinabi ni Mr. Che, alam ko na ang problema mo. Okay ka lang ba? Nagpasalamat naman si Bai Wu sa pag-aalala ni Mr. Che at sinabing nasa maayos naman silang kalagayan. Sa isip ni Bai Wu, si Mr. Che ay personal na nagtanong. May kinalaman ba ang problemang ito sa Antique Circle? Seryosong sinabi ni Mr. Che, nakalabas ako ng lungsod nitong 2 araw. Dapat mag-ingat kayo ni Fatty Wang dahil hindi hahayaang makaligtas kayo ng basta-basta ng grupong yon. Nagtanong si Bai Wu, Mr. Che, alam mo ba ang mga detalye ng kabilang panig? Sumagot si Mr. Che, oo, pero hindi pa ganap na malinaw ang lahat. Ang alam ko lang, malaki ang background nila, kaya dapat kayong mag-ingat mula ngayon. Sa isip ni Bai Wu, sa sinabi ni Che Lao, mukhang hindi madali ang kalabang ito. Sinabi ni Mr. Che, pag-usapan na lang natin ito pagbalik ko. Bago patayin ni Bai Wu ang tawag, nagbilin siya na mag-ingat din si Mr. Che. Masayang tinawag ni Matabang Wang si Bai Wu at sinabi, sa pakikinig ko sa usapan mo at ni Mr. Che, parang maganda ang relasyon ninyong dalawa. Magandang bagay yon. Kasama natin si Mr. Che, kaya hindi na natin kailangang mag-alala sa grupong yon, hindi ba? Naisip ni Bai Wu, may kinalaman pala si Mr. Che sa mga taong yon. Mas komplikado pa ito kaysa inaasahan ko. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, nasira ang mga plano ni Bai Wu. Napahawak na lang siya sa ilong habang iniisip na gusto niya lang naman ay magsaya at i-enjoy ang buhay. Ngunit, sa kagustuhan niyang maging mayaman, ay nasangkot siya sa maraming gulo. Naiinis siya sa sarili dahil sa padalos-dalos na kilos niya.
Kung nalaman ko lang na malaking grupo pala ang aking nakabangga, hindi ko sana sinira ang Nine Dragon Jar. Habang iniisip ito, tahimik siyang pinagmamasdan ni Fatty Wang na kumakain. Lumipat ang eksena sa bahay ng sindikato na nakalaban ni Baiwo. Ang pinuno ng sindikato ay may kausap sa telepono. Malalim ang pundasyon ni Matandang Che. Maliban dito, ang mga external investigations ngayon ay sobrang higpit. Kailangan ko ng solusyon. Sumagot ang isang misteryosong tao, ipaubaya mo na sa akin. Ang mga tao sa Antique Circle ay kailangan nating gamitin. Gamitin natin ang mga paraan sa loob ng Antique Circle para harapin sila, si Matandang Che at ang Batang Baiwo. Lumipas ang ilang araw at gumaling na si Fatty Wang, kaya maaari na siyang lumabas ng ospital. Subalit, tila nagbalat kayo ito dahil sa takot na balikan sila ng grupong nakaalitan. Habang sila'y papunta sa sasakyan ni Baiwo, humingi si Fatty Wang ng pabor, hulaan mo naman ako, baka may mang-ambush sa atin doon. Dismayadong sumagot si Baiwo, sa katirikan ng araw, sino naman ang mangangahas gumawa ng ganoong kabobohan? May binulong si Fatty kay Baiwo, dahil sobrang lakas ng grupong ito sa panloloko, sigurado akong malaking sindikato sila. Sa tingin ko, mas mabuti pang magtago muna tayo ng ilang araw para magpalamig. Hintayin na lang natin na makabalik si Matandang Che at pag-usapan ito. Dagdag pa ni Fatty Wang, may alam akong ligtas na lugar. Ilang araw ba tayong mananatili doon? Sumagot si Baiwo, hindi na kailangan. Hindi tayo pupunta kung saan-saan. Ang paghihintay na mamatay ay hindi solusyon. Kailangan nating gumalaw. Sumagot si Fatty Wang, sigurado ka bang haharapin mo ang grupong yon? Mukhang nababaliw ka na sa balak mo. Alam mo namang walang awa ang grupong yon, halos mapatay na nga tayo. Sinabi ni Baiwo, gusto mo bang magtago na lang tulad ng daga? Nasaan na ang tapang mo noong araw na yon? Nasa liwanag tayo at nasa dilim ang mga taong yon. Ngayon, ang unang hakbang ay mangolekta ng higit pang impormasyon. Ito lang ang paraan para makakuha tayo ng inisyatiba. Hindi pa tiyak kung sino ang magtatago at sino ang haharap. Giit pa ni Baiwo, hindi ba sinabi mo na aangkinin natin ang Antique Circle? Kapag natanggal sila, kalahati ng laban ay tapos na. Magtiwala ka na lang sa akin. Dahil sa narinig, lumabas ang tapang ni Fatty Wang, kaya sinabi nito, tama ka, Baiwo. Bakit pa tayo matatakot? Sugpuin na natin sila. Ngunit tiningnan siya ni Baiwo at nagtanong, may paraan ba para makakuha tayo ng balita? Pagmamalaki namang sumagot si Fatty Wang, nasa tamang tao ka nagtanong. May isang tao sa norte ng lungsod na maaaring magsaliksik. Well-informed siya. Kung babayaran natin, walang hindi niya malalaman. Dahil dito, kinumpirma ni Baiwo sa kanyang sistema kung makakatulong ba ang pagpunta roon. Sinabi ng sistema na 100% makakatulong. Totoo bang sobrang husay ng taong yon? May alam din ba siya tungkol sa sindikato? Ngunit sumagot ang sistema, 0% posibilidad na makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Naisip ni Baiwo, makakatulong pala ang pagpunta roon, pero ang direktang pagtatanong ay hindi makakatulong. Tanong ni Baiwo sa sistema, may iba pang eksperto ba na makakatulong? Sumagot ang sistema, 100% posibilidad ng superior na assistance. Napagtanto na ni Baiwo ang lahat kaya nagyaya na siya na puntahan ang taong yun sa night market. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa night market. Sa kanilang paglalakad, namangha si Baiwo sa lugar, kaya nagtanong siya, paano makikita ang mga paninda sa gabi? Mayabang na sumagot si Fatty Wang, ang night market ay nagsisimula sa gabi at nagtatapos sa pagsikat ng araw. Huwag magmadali, tingnan mo muna ang paraan ng lugar na ito. Tumingin lang si Baiwo kay Fatty Wang, kaya nagpresente si Fatty na siya na ang bahala maglibot at ipakita ang lahat. Sumagot si Baiwo, bahala ka na, gawin mo ang gusto mo. Sa di kalayuan, may isang lalaki ang sumusunod sa kanila at ibinabalita sa kausap sa telepono kung nasaan sina Baiwo at Wang. Dagdag pa nito, lahat ng gawain ay natapos na ayon sa inyong utos. Sumagot naman ang nasa kabilang linya, magaling. Kung matatapos ito, may gantimpala ka mamaya. Habang papaalis ang lalaki ay sinabi nito sa kanyang isip na may taong handang gumastos ng 100,000 para lang magkalat ng ilang paninira tungkol sa kanilang dalawa. Isang madaling paraan para kumita ng doble, sabi ng lalaki, sabay ngiti. Bago umalis, sinisipa nito si Fatty Wang, kasalanan mo yan.
dahil nakipagkaibigan ka kay Baiwo kaya pati ikaw nadamay. Isinuksok na ng lalaki ang wallet sa kanyang bulsa matapos matanggap ang bayad para suran ang dalawa, saka tuluyang umalis. Samantala, habang naglilibot sina Fatty Wang at Baiwo, nagyayabang si Wang habang naglalakad. Sa lugar na ito, kilala ako bilang isang malaking tao. Nirerespeto ako ng mga tao rito, at walang bagay o tao na hindi ko malalaman, sabi ni Fatty Wang nang may pagmamalaki. Ngunit nang makita ni Wang ang isang kakilala, binati niya ito. Sa kanyang pagtataka, hindi siya tinugon, bagkus, hindi siya pinansin. Lalo pang nagtaka si Wang nang may makasalubong ulit siyang isa pang kakilala. Binati rin niya ito at sinabihan na may maganda bang nakuha na antik kamakailan. Ngunit tulad ng nauna, tiningnan lang siya nito at hindi rin pinansin. Nalilito na si Fatty Wang, iniisip kung ano ang problema ng mga taong nakakasalubong niya. Samantala, pinagmamasdan lang siya ni Baiwo at inasar pa, akala ko ba respetado ka rito? Bakit parang hindi ka pinapansin ng mga tao? Napaikan si Fatty Wang at sumagot, maling tao lang ang nilapitan ko. Papakita ko sa'yo ang mga tindahan na close ko ang mga may-ari. Lumapit si Fatty Wang sa isang tindahan para patunayan ang kanyang sinasabi. Habang abala ang tindero sa paggamit ng cellphone, tinanong lang nito si Fatty Wang, tumingin ka na lang at pumili kung ano ang gusto mo. Nilapitan ni Fatty Wang ang tindero at sinabi, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Andito ako para kumuha ng ilang item. May magaganda ka bang paninda ngayon? Tumingin ang tindero kay Fatty Wang at agad na sinagot, pasensya ka na, pero may nakabili na ng lahat ng paninda ko. Pwede ka nang tumingin sa ibang tindahan. Tila ayaw siyang pagbentahan, kaya't uminit ang ulo ni Fatty Wang. Halos lumabas ang ugat sa kanyang noo sa galit. Sinabihan niya ang tindero, ano? Maling gamot ba ang ininom mo? Sino ka para paglaruan ako? Dahil sa sinabi ni Fatty Wang, nainis din ang tindero. Huwag mo akong duru-duruin, Wang. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala akong ibebenta sa'yo. Kung gusto mo akong saktan, gawin mo na. Tumayo ang tindero, handang makipagsuntukan kay Fatty Wang. Pinigilan ni Baiwo si Fatty Wang nang mapansin niyang nakatingin sa kanila ang halos lahat ng tao sa paligid. Laking pagtataka ni Fatty Wang kung ano ang nangyayari at bakit tila galit sa kanila ang mga tao. Naalala ni Baiwo na balak pa nilang magtanong tungkol sa mga balita sa sindikato, ngunit tila magiging mahirap yun kung galit ang lahat sa kanila. Agad niyang inaya si Fatty Wang na umalis sa lugar. Habang papaalis, narinig nila ang mga tao na sinasabihan silang hindi sila welcome at pinapaalis sa lugar. Nagkubli sila sa isang eskinita upang umiwas sa galit ng mga tao. Dismayado si Fatty Wang at nagtanong kay Baiwo kung ano sa tingin niya ang nangyayari. Marami akong kakilala dito, pero bakit parang tingin nila sa akin ngayon ay isa akong magnanakaw, wika ni Fatty Wang. Sinabihan siya ni Baiwo na tumigil na sa kakasalita at sumunod na lamang. May napansin si Baiwo sa paligid, kaya tahimik silang nagbago ng anyo upang hindi sila makilala ng mga tao. Nagsimula silang maglibot upang magtanong, ngunit dismayado si Fatty Wang. Bakit ganito? Dati, masaya sila kapag nakikita ko, pero ngayon, tila kaaway nila ako, sabi niya. Pinayuhan siya ni Baiwo na mag-ingat at mang-alap ng impormasyon. Nang makarating sila sa isang tindahan at nagpanggap na bibili, habang tumitingin-tingin sila, biglang nagsalita ang isa sa mga tindero, hindi niyo pa ba naririnig ang balita? Ayon sa tindero, si Fatty Wang daw ay isa ng kasabwat ni Chelao ng Gayan Pavilion sa Antique Street. May balita raw na si Chelao ay mahilig sa isang 9-dragon jar, ngunit imposible itong mabili sa mababang halaga. Kaya raw inutusan ni Chelao si Fatty Wang na sirain ang banga at pagbintangan ang nagbibenta na peke ang ibinibenta nito. Laking gulat ng matandang tindero sa narinig, dahil labis ang kasamaan na ipinaparatang kina Chelao at Fatty Wang. Sumabat naman ang isang tindero, narinig ko rin na si Fatty Wang ay may kasabwat na nagngangalang Baiwo. Nababalitaan ko rin na ang may-ari ng 9-dragon jar ay pinatapon sa Chengxi Reservoir. Nagtanong ang matandang tindero, bakit hindi sila tumawag ng pulis? Sumagot ang isa pang tindero, si Chelao ay malaki ang impluensya sa antique circle. Kahit pulis, hindi nila kaya ang dami ng pera ni Chelao. Naniwala rin ang isa pang tindero na ang masasamang tao ay hindi nagtatagal sa mundo, at darating ang oras na tatamaan sila ng karma. Galit na galit si Fatty Wang sa mga narinig,
ngunit pinigilan siya ni Baiwo at hinayla pabalik sa eskinita. Obvious na may nagkakalat ng maling balita para siraan tayo, sabi ni Fatty Wang. Tinanong ni Baiwo ang kanyang sistema kung may kinalaman ba ang grupong nakaalitan nila sa mga nangyayari. Sumagot ang sistema, 67.5% posibilidad na sila nga. Nagulat si Baiwo sa resulta, ibig sabihin, may nagmamasid na sa kanila. Hindi lang tayo ang target nila, pati si Chelao, paliwanag ni Baiwo. Si Chelao ay mataas ang respeto sa Antique Circle, kaya hindi siya takot sa mga ganitong paninira. Pero ang alingaw-ngaw, ipinasasalo sa atin. Doon natauhan si Fatty Wang. Kaya pala puro masasamang bagay ang sinasabi tungkol kay Chelao, upang pabagsakin siya. Napagpasyahan ni Baiwo na hanapin ang nagpakalat ng maling impormasyon. Hindi na natin kailangan pang maghanap. May marangal na tao sa night market na tutulong sa atin, sabi ni Baiwo. Tuwang-tuwa si Fatty Wang sa balita, at agad siyang nagtanong kung sino ang tutulong sa kanila. Ngunit aminado si Baiwo na wala siyang ideya kung sino ito, kaya kailangan nilang maghanap. Habang nag-iisip si Baiwo, napansin niyang wala na si Fatty Wang sa kanyang tabi. Nagulat siya nang makita itong tumatawad sa isang tindero ng antik. Sinabi ng tindero, ang hawak mo ay isang organ box mula sa Qing Dynasty. Luma na ito at misteryoso. Hindi ko pa nga nabubuksan. Ibibigay ko ito sa iyo ng 30,000 yuan. Si Baiwo ay hindi makapaniwala kung gaano kabilis nagbago ang mood ni Fatty Wang. Habang papalapit si Baiwo sa kanya ay, tumatawad na ito, 3,000 yuan. Kukunin ko na yan. Ngunit hindi pumayag ang tindero sa baba ng offer ni Fatty Wang. Nang magkatitigan si Baiwo at Fatty Wang, napansin ni Baiwo na totoo nga ang antik na hawak ni Fatty Wang, ngunit hindi ito kasing halaga ng sinasabi ng tindero. Gayunpaman, gusto na niyang matapos agad ang transaksyon para makaalis na sila. Ngumiti si Fatty Wang at nag-offer ng 5,000 yuan, sabay sabi, kung hindi mo tatanggapin, aalis na kami. Pumayag ang tindero sa alok ni Fatty Wang dahil sa kagustuhan nitong kumita. Habang tinatawaran ni Fatty Wang ang presyo, napabuntong hininga na lang ang tindero at nagsabi, napakahusay mo talagang tumawad. Halos wala akong kinita sa item na yan, parang kinuha mo na lang sa daan. Ngunit tinawanan lang siya ni Fatty Wang at sinagot, tama na yan. Hindi naman ganoon kaganda ang item mo. Sapat na ang halaga na binigay ko. Sumagot naman ang tindero, hindi talaga yan bahagi ng koleksyon ko. Naiwan lang yan ng aking ama. Kung nagsisinungaling ako, ibig sabihin hindi ako tao. Habang papaalis sina Fatty Wang at Baiwo, biglang may humawak sa nabiling antigo ni Fatty Wang at pilit itong kinukuha mula sa kanya. Hindi kayo mapagkakatiwalaan, sabi ng lalaki. Hindi dapat kayo bainbentahan ng mga antik sa lugar na ito. Kinabahan si Baiwo, napaisip siya na mukhang masasangkot na naman sila sa gulo. Pinagmasdan niya ang lalaki, nagtataka kung sino ito. Laking gulat ni Fatty Wang nang makilala niya ang taong hamarang sa kanila, si Wu Hongtai pala. Tinanong niya ito, bakit ka nandito, Wu Hongtai? Habang iniisip ni Baiwo kung ano ang dapat gawin, napansin niya ang kakaibang hitsura ng taong nanghihimasok. Agad nagsuot ng face mask si Fatty Wang upang hindi siya makilala. Nagtanong siya, bakit hindi pwedeng ibenta ang item na ito? Sumagot si Wu Hongtai, ang organ box na yan, hindi talaga galing sa Qing Dynasty kundi sa Ming Dynasty. Ang halaga niyan sa merkado ay nasa 300,000 yuan. Napagulat ang lahat sa narinig. Dahil dito, napatanong si Baiwo kay Fatty Wang, sino ba itong taong to? Sumagot si Fatty Wang, siya si Wu Hongtai, tagapag-alaga ng mga antik ng pamilyang Wu. May alitan kami niyan. Nag-usisa si Baiwo, ibig sabihin kaya siya ganito ay dahil sa alitan niyo. Kaya ginagawa niya ang lahat para pigilan kang bumili ng antik.